Ang usual na nangyayari, yung mga old model, nilalagay nila sa sale. So, hindi siya brand new talaga na as in new. Demo model siya. Pero ang price niya, mas mura pa dun kumpara sa nung nabili ko yung Ducati Scrambler ko. So, value for money itong bagong bike. At hopefully, ma-enjoy ko more ang pagra-ride ko dahil doon sa Scrambler medyo worried ako sa reliability issues niya, tapos mahal ang maintenance pa ng motor na yon. Itong BMW na to, wala siyang chain. Sa UK, tulad ngayon, winter, malamig. Kapag ang forecast magsi 0 degrees, ang ginagawa, naglalagay ng asin sa daan. So yung Ducati ko, final week ko siya, yung chain niya, kahit na bagong linis, bagong service siya, kitang-kita mo yung kalawang. Pero itong BMW na to, wala siyang chain, drive shaft. So, in terms ng maintenance, mas murang i-maintain itong bagong motor ko. And hopefully, na maging reliable siya. Kapag reliable siya, ma-enjoy ko lalo siya na gamitin. At siyempre, paghandaan natin ang summer, mas masarap na itakbo sa mga highway, motorway, yung mas mabigat na motor. Yung Ducati Scrambler, nung dinaan ko siya sa highway, medyo kasi nga naked, which is common na tatama sa dibdib mo yung hangin. Tapos pag may side wind, dahil medyo light siya, ramdam mo Hindi katulad siguro nito. Hopefully, mas masarap siyang gamitin. Kaya yun ang reason na nagpalit ako, dahil nga kung merong masisira sa Ducati, masyadong malaki. Kung gearbox, 2 years old, warranty niya, baka hindi na i-cover, which means that baka thousands of pounds ang cost ng repair. Whereas ito, kahit na demo model siya, used, hindi siya brand new, nagbibigay ang BMW ng 2 years warranty at meron ka pang libreng 2 years na recovery. So kapag nag-breakdown ka, BMW mismo ang magdi-deal. Anything na mayroong masira sa kanya na under warranty, wala kang problema. Napakahusay ng BMW sa service. So fingers crossed na magiging happy motoring dito sa sa lumang pinalit ko na bike o motorbike. Kasi tawag dito sa UK pa sa motor bike lang. Simple as that. Mamaya, ilalagay ko yung video niya. Tapos, meron tayong konting gay. Kailangan para kayo manalo, yung unang tatlong magsasabi kung anong make and model ng motor na to, kasama yung screenshot na nakasubscribe kayo sa Cody Ride Drop. Yung unang tatlo na tama ang sagot, meron kayong tag 500 pesos each. Share lang ang konting blessing. 2023 is a good year for us. So,
uuwi muna ako. At tagal ko rin sa dealership. Ang daming inayos. Yung bulk ng time sa tracking device niya para sa insurance, kasi pag hindi siya activated, in case na manakaw siya ngayon, ay hindi ako babayaran ng insurance company, kasi part ng agreement ko sa kanila na may tracking device ito, yung motor na to. Ang weather ngayon 4 lang yata o 3, medyo malamig. Sinubukan ko lang din tong mga bagong gear. Tingnan ko kung meron akong time na pakita yung gear. At sa Christmas week, yung mga nanood nitong video nito, baka tignan natin at magpalaro ulit tayo. Kaya panoorin yung mabuti. So ang gear na suot ko, itong Arai Rapid. Umpisa sa helmet. Naging paborito ko ang Arai kasi yung fit, perfect sa akin. Napakadali niyang i-modify. Kung yung cheek nyo kailangan bawasan, madaling palitan. Ang galing. Saka premium quality talaga ang Arai. Tapos sinubukan ko rin itong nabili ko na Belstaff na jacket, Roberts. Ang model niya, meron siyang shoulder elbows na protection. At dinagdagan ko lang yung yung spine protection sa back. At yung ever-trusted ko na trousers, Risha, na slip-on. Pag winter makapal. Suot ko lang yung normal na jeans ko. Tapos suot ko lang yung Risha na trousers. At para iwas sa lamig, dahil lang lagi nilalamig sa akin yung paa ko, at ay nag-upgrade na rin tayo ng boots. Daytona Roadstar. Waterproof. Para talagang handa tayo, umulan man siya. Dahil ako kahit winter, nagra-ride ako papunta sa work. Rain or shine, kaya kailangan ng gamit matibay. Hindi ka lalamigin, kundi magkakasakit ka. Last year na pulmonya na ako Kaya mas okay na ngayon na in-upgrade natin yung iba nating equipment. Mga 1 week siguro sanay na ako dito. Ngayon, nakakatakot mag-filter kasi baka magkamali, may bagsak agad ang bike. Yung exhaust nito, Akrapovic o Acra, dahil sa emissions dito sa UK, hindi ko gusto yung sound niya. Mas maganda yung at least dinig ng mga car na mayroong motor para sa safety mo na rin.
dahil sa Euro emission dito sa European countries, naging tahimik na ang actually sobrang tahimik eh. Hindi ka mapapansin pa rin talaga ng ng ibang motorists. Kaya let's see if we can fix that in the future. Itong bike pa lang to kumpara sa Ducati. Sa Ducati, extra yung palagay ng heated grips. Ito stuck na yung heated grips niya. Yun ang isang mahal sa Ducati, maglagay ka nun. Tapos yung tracking device ng Ducati additional, ito standard, exactly the same tracking o tracka na equipment sila. So trusted na yung tracker nito. Pero dahil security conscious ako, meron pa akong dadating dyan. I will give these criminals a run for their money. Ika nga. Kung nanakawin nila talaga ang isang property mo, wala kang magagawa. Kahit anong gawin mo. Pero mas okay kung dadagdagan mo yung security. Kasi yung iba kang nanakawan, porque may tracking device lang yung motor nila, yung steering wheel lock ng motor, wala pang 2 minuto, kaya mo nang sirain yan eh. Kala nila kapag nilock mo, meron tracking, okay na. Hindi ganun eh. Sa panahon ngayon, maraming kriminal, kailangan pa rin na magdagdag, mag-aaral. Yung iba kasi din mali yung paglalagay nila ng security device tulad ng D-lock. Merong bumili ng hip lock na D1000. Yung lock na yon 250 pounds. Pero ano ginawa nung may-ari? Nilock niya sa maliit na puno yung bisikleta niya. So ang ginawa nung magnanakaw, kinat na lang yung puno. So kailangan din tingnan nyo kung saan mas okay. Kailangan yung pagkakapitan nyo secure din. Konting common sense din. Ano pang point ng mamahalin ng mga locks kung ganun lang gagawin nyo. Tapos yung isa naman, nilock niya yung harap na gulong ng bisikleta niya. So ano ang ginawa nung magnanakaw? Quick release yung harapan. So yun. Ginawa lang nung magnanakaw, tinanggal yung gulong sa harap. Ganon din sa motor eh. Mas madaling tanggalin yung harapan ng gulong. Swerte yung mga merong garage o dahil pwede nila talagang protektahan yung properties nila. Naipas ko yung motorbike na exam ko 2016. At unang bike ko Yamaha YZF 125. At wala naman nag-attempt. Yung bike ngayon reliable, walang problema, walang issue. Pinalitan ko lang siya dahil nakuha ko na yung big bike na license ko. So pinalit ko doon yung Triumph na 749cc. Napaka-reliable, napakagandang quality ng Triumph. Ang problema lang doon ay talagang sought after ng mga magnanakaw.
yung dalawang lock ko muntik na nilang ma-penetrate. Tapos nasira, inangat yung seat at ninakaw yung parts na nung pinagawa ko 600,000 ang naging damage ng mga magnanakaw na yun. So nung pinalitan ko yung Triumph, una kong Ducati 400cc, yung Ducati 62. Issue ko naman doon dahil nakadalawang beses ako palit ng battery noon dahil yung tracking device niya napatay yung battery. Tapos nung patay na yung battery, wala na. Kahit i-charge mo, totally na dead. Kailangan mo lang palitan yung ano. After nung 62, yun na, yung Ducati Urban Motard. Yan yung nakita namin ng misis ko nung nag-attend kami ng motorbike show sa Birmingham. Unang tingin ko palang bang inlove na kami. Maganda siya, gwapo, grabe. Ang problema nga lang talaga high maintenance. Pag maganda, high maintenance. So, i-update ko kayo dito sa new bike after siguro na mga magamit ko siya ng 1 year. Kung okay siya sa maintenance, pero chinek ko na mas mura siya, halos kalahati lang ng fee sa servicing dahil drive shaft nga. Okay. Exit muna tayo rito. Pwede ba mag-left turn dito? Let's see. Maganda yung ginawa din ng dealership kahit hindi ko na lagyan ng petrol, pinultank niya to So, 5 stars service. Yung gloves, susubukan ko rin. Nox na Orsa na leather. Pero hindi mo pwedeng gamitin ngayong winter na siya lang. Kasi perforated, may mga butas So spring, autumn, para dun yung ano na yan. Pero ginawa ko ng paraan kasi meron naman akong waterproof na inner liner. Kaya yun ang sinuot ko na Revit Infinitum yata ang tawag doon. So, para manalo, sorry to bore you guys, kailangan nyo panoorin tong video ko. At para masagot nyo yung mga tanong in case na mag-extend tayo ng palaro. Kumbaga pakikinggan nyo lang yung mga sinasabi ko kahit boring siya. At yung prices galing sa old packet namin ng misis ko yan na pinaghihirapan. So pahirapan pa rin kayo na panoorin to para kung gusto nyo rin manalo ng konting pang merienda. 500 pesos. Lalakas yata ang grip ko rito Medyo mabigat pa yung arch, mga lever niya
Yung Ducati ko talagang pag nakahinto ka sa mga stoplight, marami tumitingin. I think it will be the same din ng bike na to kasi kanina pa lang nakapark siya, dami nang nagpipicture eh. At saan mo magandang punan siya ng picture para ilagay ko sa huli ng video. Meron pala siyang cruise control. Galing nga eh. Imagine mo kung nag-motorway ka, lagay mo lang siya ng kung gusto mo takbong 50, 60, makaka-relax ka. Okay. So please comment, like, subscribe, follow sa Facebook, keep watching. At ang aim natin eh kapag nag-dual pa ang ating YouTube channel, ang mga future income, makapagbigay tayo ng mas magagandang goodies, tulong sa mga mahihirap sa Pilipinas. Yan ang aim natin. Na-board na sa akin yung moped. Nag-overtake na. Okay, kailangan kong palitan ng gloves. Malamig. Babalik tayo sa winter gloves natin. Sa spring, summer natin hindi gagamitin to. Itong Nox or sa Tray. Meron akong textile pang summer at ito. Ang Nox kasi may protection din sa wrist eh, in case na wag naman mag-crash ka, extra added protection sa wrist mo. Iwas bali. Okay, malapit ko nang tapos ng video. Hope na hindi kayo masyadong na-bored. At mga gadgets natin ngayon, mga sinusubukan pa lang. Aim natin eh within 3.5 years o more mag-full time na tayo na motor vlogger. Kasi I like doing this. It's fun.
Daytona na boots, very comfortable siya. Merino socks lang din ang suot ko. At hindi nilalamig yung pa ako. So, approve. So, kunin lang natin siya ng marumi. Ganda pa naman sanang mag-video.